kamusta na po ang sitwasyon dyan ngayon on the ground sa Jensen? Nakakaranas pa rin po ba tayo ng aftershocks? As of yesterday, no, ang naranasan ng Jensen na aftershock nakatala ng at least 138 na aftershock, pero ngayon parang wala naman po. Sir, nagsimula na rin po ba yung ating pong search and rescue efforts at kamusta na po yung casualty natin dyan sa Jensen? Of course, as to the response team yesterday, no, ang ating as of 6:12 ng umaga ngayon, meron tayong missing na 4, ang namatay 13, ang injured 144. Saan pong areas pinaka-apektado o mga barangay dyan po sa Jensen, sir? On my visual appreciation kahapon, no, almost lahat ng mga barangay, they have this share of earthquake experience naman po, and then most of the barangays here in Jensen somehow affected din. Yung 4 po na nawawala, saan-saang mga barangay po ito, sir? As to the missing persons, I'll check the primer first. Kahapon po, yes po. Sir Rombel, kahapon po ba during the earthquake, nawalan po ba ng kuryente sa ilang lugar dyan sa Jensen? Opo. Pati pa water supply po. But then, as of this dawn, naibalik naman po ang kuryente. So maayos na po yung supply natin ng kuryente at ng tubig sa ngayon? Opo. Kamusta po yung linya ng komunikasyon? Down din po ba yan kahapon at okay na rin po ba ngayon? Yes po, medyo mahina at napaka-challenging ang mga linya ng ating komunikasyon kahapon, but then as of this time, okay naman po. Kamusta po mga kalsada natin, Sir Rombel? Meron po bang hanggang ngayon ay hindi pa... As to our roads here in Jensen, passable naman po. Lahat po ito? Yes. So kahapon, sir, wala tayong damages sa mga kalsada na naitala? As of yesterday, wala pong damage sa kalsada. Ang meron lang yung mga structural damage, but I could as to yung sa mga buildings, but I could not discuss it thoroughly if partially or totally, because ang makakapagsabi lang po niyan ang Office of the Building Official at ang City Engineering Office. Ito po ang as to numbers ng ating mga structural damage. At least ang 5 malls, ang 7 hospitals, 4 na hotel, 5 schools, ang 3 restaurants or food chain, 2 bangko, 2 pharmacies, and then ang 2 simbahan po at 8 government offices, and then ang Jensen Airport din po. Sir, yun pong mga eskwelahan, kamusta? As to school, kasi especially yung sa mga elementary schools and high school, public schools here in Jensen, as to structural damage, ngayon pa po maglilibot ang team ng City Engineering Office and the Office of the Building Official para i-ascertain ang mga structural integrity ng ating mga schools po. Kasi they are still awaiting for a clearance na pwede na nilang pasukin yung mga gusali. Oo, so sa ngayon po, no classes pa rin po ang mga estudyante natin dyan? Yes, until further notice. Kaalinsunod na rin ito sa proclamation ng ating Pangulong Marcos kahapon. And then, right after the incident yesterday in the local government of Jensen, Mayor Pacquiao declared suspension of classes in all levels for both public and private. Oo. So karamihan po nito mga nabagin ninyo are buildings and infrastructure. Yun pong damages sa mga kabahayan dyan. Sir, kamusta? As to damages to
yung sa mga residential, no, wala pa namang naiulat, wala pang mga nai-report sa ating operations center po. And meron po bang, nagbukas na po ba tayo ng evacuation sites or center para po dun sa mga pinakaapektadong mga residente dyan sa Jensan? There are already evacuation centers sa ating mga barangay and then doon sa Buayan, but as of this time, wala pa pong naitala na nasa evacuation center sila. Okay, so ulitin ko lang po yung sinabi nyo, walang mga nasa evacuation center ngayon. Ito po mga residente ay nasa kanila ng mga tahanan. Yes. Wala pong sa mga evacuation center. Kasi ganito yan, pag earthquake, ang tendency niyan is, ang advice talaga is doon ka sa open field. Even po yung mga nasa coastal areas, lahat po nagbalik na sa kanila mga tahanan. Opo. At nakaantabay naman din ang ating mga BDRRMC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Team sa mga coastal areas. Opo. Sir Rombel, maraming commercial buildings ang nakikita namin sa mga videos na kalat po ngayon sa social media. Ang apektado po doon ng lindol. Masasabi ba natin marami yung talagang totally damaged or mas marami po yung partially? Paano po? As to my visual assessment, what I could only say is as to my visual assessment, kasi sabi ko nga kanina, it's only the office of the building official and the city engineering office who could ascertain as to the integrity of the building. But of course, merong yung especially yung isang food chain and then yung doon sa isang parang super market din sa Kalumpang. Ito pong food chain na nakita natin ngayon or nakikita namin ngayon dito sa video, wala pong casualty dito kasi ang tindi po nung nangyari doon sa building? Yes. Oo, sa awa ng Diyos, wala naman pong casualty doon. Doon sa isang tawag niyan, sa isang supermarket in Kalumpang, doon pa may naging casualty po. Yun po yung video na may naaalis na pira-piraso. Yun po yung supermarket na sinasabi ninyo or mall? Yun po ba yun? Opo. Doon po may casualty. Ilan po yung casualty doon sa supermarket? If I am not mistaken, 2 pero yun nga ang sabi ko para maging certain lang tayo as of 6:12 kanina para at least safe lang din ako. 13 ang total dito sa lungsod ng Jensan na naging casualty or namatay. And right now, yung mga aftershocks po na nararanasan natin, malalakas pa rin po ba, sir? As of last night lang naman ang medyo nafe-feel mo pa, pero ngayon sa awa ng Diyos wala naman po. Ano pong oras yung pinakahuli na aftershock na naranasan dyan sa Jensan? Mga around 10 p.m. kagabi. Yun po yung huli, sir, na pinakamalakas? Not necessarily malakas. Pero yun na po yung pinakahuli? Opo. At ngayon po, anong pinakakailangan na tulong ng mga residente po natin dyan? Of course, ang pagkain, yung especially doon sa mga affected families and ang ating City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Jensan ay nakikipag-coordinate naman po and natugunan na rin po ang kanilang mga pangangailangan. Sir Rombel, I'm just curious and wondering, dyan po sa Jensan, masasabi ba natin ito pong naramdaman kahapon ng isa sa pinakamalakas na lindol? To my personal experience, somehow it's the worst earthquake that I have experienced in my lifetime. At yun po yung una na na-experience nyo dyan at malakas po, tama? No. In 2023, we experienced the same, but then ang kahapon ang sobra. We experienced also, I think, 2019 or 2018, if I am not mistaken, if my memory will serve me right. Pero mas malakas po itong kahapon kaysa nung 2023. Yung kahapon po, as what I have said, it's the worst earthquake experience that I have experienced
in my Oo. lifetime. Sir Rombel, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kahapon kung nasaan po kayo noong mga oras na tumama po yung lindol? At paano po yung experience niyo? At around 7:37 a.m. papunta po ako ng opisina. I was driving my car, and then doon na rin ako papapark sa isang parking area ng lungsod ng Jensan, doon sa tawag niyan, doon sa tennis court ako, and then nagtataka ako na bakit hindi ko ma-swirl ang aking sasakyan, and then yung pagtingin ko na something moving, so yun na pala. Yun na pala 7.8 po pala. Akala ko busy lang ako or what, pero to my memory na nainom ko naman po ang aking maintenance medicine na pang diabetic nung umaga kasi nagtitig ako ng Diamicron before eating meal. Yun. So ngayon po, base sa nakikita nyo, kamusta na po yung mga residente dyan, mga kababayan natin sa Jensan? Iba pa rin po ba yung shock or trauma na dala nung lindol kahapon? Somehow, opo. And then parang ang daan, makikita mo parang nagmistula kahapon. And ngayon din na parang nagmistula na parang holiday pa rin sa Jensan. Of course, walang pasok at wala din mga until such time na ma-check ang mga structural integrity ng kanilang mga gusali. Yun nga, parang nagmimistulang holiday. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.